Of course, by the word itself, exaggeration. How come na ang bag lamang ay tumitimbang ng 1 tonelada? Ano ba ang tonelada? Is 1,000 kilos. So, over-exaggeration. Di ba? Yung iba kasi rito sa social media, grabe magbahagi ng mga no? Over-exaggeration or exaggeration yung kanilang mga pahayag. Just to use it as defense mechanism. There's no such thing na ganong kabigat na 1 tonelada ang isang bag lamang. So what would be the ton? The ton is into kilos. 1,000 kilos is 1 ton. How come na ang isang bag ay tumitimbang ng 1 tonelada o 1,000 kilo? Okay, binibigyan ko kayo, ine-emphasize ko rito yung figure of speech na lagi na lamang ginagamit ng mga piling vloggers dito, na piling matalino, hindi ko alam, no? Ito, sana, ito ay maunawaan ng ilan, no? May mga tao rito na, hindi, Jen Orbin, ikaw naman masyado kang literal. Well, may mga bagay na applicable na gamitin ng isang literal na salita at may mga bagay na hindi mo kinakailangang gamitin na defense mechanism ang isang hyperbole. Okay? Or ang exaggeration. Meron ng taong nadidiin. Tapos gagamitan mo, sabihin mo, figure of speech lang yon, Jeno. Masyado ka namang nililiteral mo. Well, of course, may taong nadidiin eh. May taong madidiin. The mere fact na may taong madidiin, well, it's not applicable to use any figure of speech. Lalo na't ongoing ang investigation. Lalo na't ika nga nagkakaroon na ng tirisan. Oh, meron bang nangahas sa inyo dyan? Nasabihan ng ilan? Uy, huwag mong gamitin yung salitang yung figure of speech. Hindi applicable yan sa argumentong sinasabi ni Jen Orbin. Mapapahiya lamang kayo dyan. Sa totoo lang, mapapahiya kayo kay Jen Orbin. Unang-una, magandang gamitin ang figure of speech. Kung ika nga nagkakaroon lang tayo ng kwentuhan na walang madidiing tao, walang mapapasamang tao. The mere fact na may taong nadidiin o mapapasama, well, it's not applicable to use a figure of speech as defense mechanism. Okay, bakit? Ano ba yung hugot mo, Jen Orbin? Saan ba nanggagaling yung hugot mo? Well, later on. Later. Sasabihin ko sa inyo.